umani ng napakalaking suporta mga kababayan. Ayan po yung balita ngayon, released by Presidential Communications Office. Ang gusto lang niya, confidential. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Yung amnesty mga kababayan na inoffer sa mga rebels ng ating Pangulong BBM. Umani ng napakalaking suporta mga kababayan galing sa various stakeholders. Ayan po yung balita ngayon, released by Presidential Communications Office. PBBM's amnesty peace efforts received overwhelming support from various stakeholders. Ano yan, Mr. Maravillas, kasama sa inayawan ni Inday? Yung peace talks po, pero baka kasama na rin ito sa kanyang ni-reject po. Pero yung iba-iba naman na mga partido, mga kababayan, they're supporting this initiative ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, lawmakers unite behind peace talks. Si Inday man lang po, ang ayaw manahimik. Ang gusto lang niya, confidential. Yun lang ang love, mga kababayan, Inday. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Yun po ang punot dulo ng lahat ng mamaktol ni Inday. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So balikan natin mga kababayan yung ating kwento kasi nakakatawa itong mga developments ng balita. Mga positive news po ito. Kasama siya sa mga peace efforts siyempre ng ating Pangulong Bongbong Marcos para sa bagong Pilipinas. Kasi kung palaging magulo po dito sa ating bansa, wala tayong mararating yan. So sabi diyan, various government agencies, officials, and former rebels have thrown their support for President Ferdinand Marcos Jr.'s recent executive order and proclamations granting amnesty to various rebels and insurgents groups in the country, citing their importance to peace and national reconciliation. So, panahon na mga kababayan ng pagkakaisa. Pero anya Mr. Maravillas, si Inday malapit na humiwalay. Yan mga kababayan kasi, napaaga yung pangarap. Hindi makapaghintay. Sa statement mga kababayan kahapon during the joint meeting ng House Committee on Justice and Committee on National Defense and Security, Justice Assistant Secretary Makin Anika Granong said that the proclamation are a significant step anya towards achieving lasting peace, and the Department of Justice is prepared to work closely with the National Amnesty Commission in processing applications for amnesty under the new proclamations. Ready anya kami. So itong peace efforts na to mga kababayan, amnesty granted to former rebel groups, siyempre suportado ito ng ating armed forces. Sabi diyan mga kababayan, the Armed Forces of the Philippines supports and welcomes the grant of amnesty to members of the Communist Party of the Philippines, NPA-NDF, Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, the Alex Bungkayo Brigade, the Moro Islamic Liberation Front, and the Moro National Liberation Front, sabi po ni Armed Forces Captain Norsal Di Maporo. So, hindi lang po ito sa mga communist, former rebels ng Communist Party, pati sa mga dating MNLF, MILF. Ngayon, tungkol naman po sa pakikipag-usap muli sa mga rebels,
nagkakaisa po yung ating mga mambabatas. Behind the Peace Talks, mga kababayan, initiated ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po yung balita ng Manila Standard. Hindi ko din maintindihan kung bakit ang nilagay ditong picture ng Manila Standard si Inday na nagpalabas palang mga kababayan ng statement na itong pagkikipag-usap na to is an agreement with the devil. Pero sabi rito mga kababayan, lawmakers crossed party lines to support President Ferdinand Marcos Jr.'s peace initiative. A day after Vice President Sara Duterte warned him that resuming talks with the communists was like reaching an agreement with the devil. So yung statement po ni Inday, lantarang pagsalungat sa posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kanyang ka-unity. Kaya yung ating mga observers po ay they're expecting na in the coming days, malamang si Inday umalis na. Umalis na mga kababayan bilang cabinet member ng ating Pangulong Bongbong. So sabi dyan, as the united voice of the House of Representatives representing all political parties, we collectively express our unwavering support for President Ferdinand Marcos Jr.'s initiative for peace and national unity. Sabi po sa joint statement na pinalabas nila. The House Secretary General Reginald Velasco, who released the statement, said it had the support of all parties including those in the opposition at saka sa Makabayan Bloc. Yung mga party leaders po na nagpaabot ng statement of support ay sina Senior Deputy Speaker in Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., Majority Leader in Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe, and Agusan del Norte Representative Jose Aquino II of Lakas Christian Muslim Democrats, Rizal Representative Michael Jan Doabit, Ilocos Sur Representative Christine Singson Mihan, and Quezon Representative Mark Inverga of the Nationalist People's Coalition NPC, Las Piñas City Representative Camille Villar, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, and Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona of Nacionalista Party, Camarines Sur Representative Luis Raymond Villapuerte, Antipolo City Representative Roby Puno, and Bataan Representative Albert Garcia of National Unity Party, Ako Bicol Party List Representative Saldico, Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan, and Barangay Health and Wellness BHW Party List Representative Angelica Natasha Co of Party List Coalition Foundation Incorporated, at saka Nabutas Representative Toby Chanco of Partido Nabuteño, and representative of the other political parties in the House of Representatives. So overwhelming mga kababayan yung support ng ating mga iba-ibang partido politikal sa Congress sa pamumuno siyempre ni House Speaker Martin Romualdez. So alam na natin na Mr. Maravillas kung sino talaga ang kasangga all the way ng ating Pangulong Bongbong. Alam na this po? O baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man siya po gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga nag-anak po ng Clean and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. For inquiries, Colossal Fitness Gym is located at third floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na dyan, Mr. Maravillas.